Okay, alright. Update po tayo sa Kimpaw for today, guys. Bago natin umpisahan ng lahat, gusto ko lamang po introduce sa inyo ang ating YouTube channel. So, intro. Okay, alright guys. Alam kong sobrang saya natin sana yon dahil ang i-update natin for today ay patungkol ito sa kaganapan sa Makati na kung saan guys ay pinasaya nila Alden Richard at kasama po nila sila Kim Pao. Ayan po dito sa ating mga legit na sources, guys, ay sinabi dito na hindi daw nila sukat akalain na magsama or mag-collaborate ang Kim Pao at saka si Alden Richard, guys. Kasi nga daw, syempre, may mga issues dito na hindi pa naman natin sigurado. At alam naman natin, yung issues na yun ay matagal ng issues sa kanila. Dahil yun ay simula ng kanilang pelikula at yun po yung naging issue sa kanila hanggang ngayon na hindi pa naman naaayos. Pero as of now guys, ay nakikita naman natin dito na may collaboration na ang Kim Pao. At higit sa lahat, kasali natin si Alden Richard. Tanong naman natin guys, bakit daw wala daw si Catherine Bernardo? Tanong naman natin po niyan. Hindi po natin tanong niyan. Pero ang sagot natin dito, kaya naman wala naman si Catherine Bernardo dito guys, ay dahil may shooting si Kat that time at pinag-usapan lang po sila na mag-guesting sila dun sa Makati para sa panba kung bagalis magpasaya ng tao. Dahil nga, alam naman din natin sa yon na kung sa ngayon guys ay politiko. Kumbaga, yung mga politiko po ang nagkwan sa kanila na sila po yung nakipag-usap para sumama ang Kim Pao, sumama ang Alden Richard para mag-guesting folk sa kanila. Siyempre yan guys, hindi naman natin pwedeng diktahan ang Alden or ang Kim Pao kung saan ang gusto nilang puntahan. Kasi nga po, yan ay kasali na rin sa kanilang earnings, di ba? Kay maraming mga netizen ang nagsasabi na sana hindi na daw maulit yung ganon na kung saan-saan lang daw pumupunta ang Kim Pao. Siyempre, sa panahon na yon guys, pat ang politiko kasi kumbaga, ang politiko ang nag-invite sa iyo. Of course, alam mo may kapalit yan. At yun ay yung kapalit naman yan is yung pag-i-endorso mo sa kanila. At yung pag-i-endorso mo sa kanila ay isang malaking hakbang yan na yung bang masira ka sa inyong karir. Dahil nga, isipin mo guys walang permanente pagdating sa politiko at iyan po yung iniiwasan ng mga ibang artista guys na mag-endorso ng mga politiko. Pero kila Kim Chung at saka si Alden Richard guys ay talagang sinamantala ng mga politiko ang kabaitan ng mga ito dahil alam po nila na sila Alden at saka si Paolo Avellino at saka si Kim Chu guys is mga sikat na artista yan.
Siyempre, pag sikat ka kasi mas maraming nanonood sa'yo. Yan yung talagang estimated ng mga politiko yan, guys. Kaya yung mga kinukuha nila na mag-i-endorso sa kanila, guys, ay yung mga sikat na artista. Dahil pag iyan, sikat ka na artista, diyan mo makikita na kahit ayaw nila politiko, kung ang kinuha mo na mag-i-endorso sa'yo ay sikat na artista, diyan mo na malalaman yung totoong kulay ng mga tao or yung mga botante. Kaya dito, guys, ayon din dito sa ating legit na sources, marami daw nagtatampo sa Kim Pao at kay Alden din. Dahil nga po, ang dami daw nagsasabi na bakit kailangan pa daw nila mag-endorso ng mga politiko, kabilin-bilinan daw ng mga netizen na hindi naman sa pinagbabawalan sila, pero iwas daw sila dapat sa politiko. Dahil nga, alam naman din natin pag yung inu-endorso mo, maraming pera yan. Siyempre, isa ka rin na artista kasi you want the big earnings na sabi yan nila. Hindi mo naman maiiwasan yan na magalit sa mga inidolo mo paminsan-minsan. Pero dahil nga pera ang pinag-uusapan dito, guys, ay sila naman po ay naghahanap buhay. Dahil gusto rin po nila na magkaroon ng pera, kumbaga, at yun ay sinakripisyo po nila yung kanilang sarili dito. Pero ang sabi ng mga iba dito, guys, ay ang hirap daw. Pag yung sa kanila kasi, may mga prinsipyo din kasi yung mga ibang tao dito. Kasi hindi lamang po bilang isang politiko ay yung ganito, tsetse na po, ano na yung nasa utak mo ba? Sabi kasi ng mga iba dito, guys, is trabaho lang, walang personalan. Yung kasi yung mga kasabihan ng mga ibang tao dito. Which is, some of the people don't want to believe that one. At some of them also believe that also. Pero para sa mga hate ang mga tao or yung mga politiko na kurakot ba? Tapos yung idolo mo sa buhay ay nandyan para i-endorse ang isang politiko na kurakot sa mundo. Is it that one is alright? Or ano sa tingin ninyo, guys? Kasi ang comment naman kasi ni ate is parang gusto ko si Kimi at saka si Paolo Avellino. Pero yung mag-endorso sila ng politiko, parang nababawasan yung parang nadismaya na ako sa kanila. At saka be aware sa mga ni-endorso nilang artista, guys. Kasi ayon dito kay ate, ang sabi niya dito is nag-endorso daw sila ng artista na kung saan ay kurakot o yung artist natin ay under pa sa Congress. See? Is it that one is true? Or is it, we can, because we are only a vlogger, guys. Ito yung natin dito. Nag-update lang po tayo sa mga naririnig natin at napabalitaan natin. Pero we cannot clarify that if that's true. Kasi sila Kim Chilan po at saka si Paolo Avellino ang pwedeng magsabi niyan or pwedeng aamin dyan. Hindi po tayo. Kasi kung aaminin naman nila, why not naman, di ba? Para din naman sa kanila yan. Pero kung ayaw naman nilang aminin, edi okay lang as long as tayo ay rinag natin yan. Ganun lang naman katindi yun, guys. Wala naman sa pilitan dito di ba? Kung ayaw nilang aminin, hindi na natin kasalanan yan. Pero kung aminin man nila, di much better. Ganun lang po yun. Hindi naman na tayo pwedeng persahin na aminin niya na to o ganito. Hindi naman ganun. Kaya kalma lang tayo dito, guys. Kalma lang.
Maraming mga netizen po ang nagsasabi na bilang isang, kumbaga bilang isang tagasunod ba or bilang isang artista ay dapat wag naman samantalahin na mga politiko ang mga artistang nagtatrabaho lang ng marangal dahil masisira din sila sa kanilang trabaho pag sila po ay ini-endorso nila. Hindi porke pera-pera ng pinag-usapan ay gagamitin mo na yung tao o yung artista para sa inyong sariling kapakanan. Which is, para sa mga artista naman na talagang nakikitaan naman na talagang trabaho lang, walang personanan. Isa na nga, kaso nga lang kasi, pag yung ni-endorso mo kasi is masyadong crap, parang nababahiran kasi yung mga netizen or yung mga tao na sumusuporta din sa'yo. Parang pala nawawalan na din sila ng respect. Parang gano'n. Hindi naman nawala, pero yung pakiramdam na may tampo na. Kasi ayon dito sa isang commentors natin, guys, na si Madam. Ito po yung kanyang komento. Hi, Kim at Pao. Sana naman hindi na maulit tong pag-endorso ninyo kasi makakasakit lang kasi sa pakiramdam na in-endorso nyo pa ito nakikita nyo naman sa mga news kung anong corruption meron tipo, kung ano yung ugali niya sa Congress. Saka, ganito na bakababa ang tingin natin sa mga tao na kung saan ay kailangan pa ba natin i-endorso yung mga para lang sa pera. Huwag na nga. Corruption mga lang yung ginagawa. I-endorse nyo pa. Kahit naman siguro pera-perang pinag-uusapan, walang personal, pero kumbaga, is nakakadismaya. Pati kayo na Februarito natin, parang damay-damay na rin nangyayari dito. Kaya hindi ko alam kung paano po sasabihin ito kasi wala naman kayong kasalanan kasi kailan po ay nag-endorse. Pero sana, wag na mahumit to kasi ang dami namin nagtatampo sa imperfecting. Kasi dahil dyan guys, ay medyo kalmado lang muna kami sen. Hindi naman namin pwedeng suwayin or hindi naman namin pwedeng sabihin na ayaw na namin sa inyo dahil nag-endorso kayo ng politiko pero yun sa amin ang sana last na po. At yan po yung sabi ni Madam dito. At paki-comment down below lang guys kung kayo ay interesado dun sa kanyang sinabi. Which is, tama naman siya. Kung sa aking lagay naman, guys, hindi naman kailangan sa dami ba naman na pwede ninyong i-endorse. Politiko pa talaga. Di naman sa against at po guys. Kaso nga nang alam naman natin pag politikong politics kasi yan mainit, di ba? Pero kumbaga naghahanap ka din ng gulo kahit hindi ka naman pwedeng mapagulo dapat. Yan yung nasa puso at isipan ng mga netizen. Kumbaga is concern lang sila. Concern lang sila kila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino at saka si Alden. Pero ang tanong dito, sila Alden ba? Paolo Avellino at saka si Kim Chiu, aware ba sila sa mga nangyayari? See, it's look like they are not aware guys. Yan po yung pansin ng mga isang netizen dito na It's look like they are not aware, she said. Kumbaga guys, kung ating iisipin naman, parang mga artista kasi, parang walang pakialam yan eh. Mga artista kasi parang walang pakialam yan dahil isipin ninyo yung kapakanan. Sina kasi, mga artista kasi, may
yung pera-pera ng mga yan. Kung sino yung ini-endorse nila, okay na yun. Kasi nga, wala namang binibigay ng politiko sa kanila. At hindi naman sila nagigilap na kagaya natin na umaasa lang sa mga YouTube, ba? Yung mga artista kasi, ang laki ng talent nila yan. Sobrang laki. Hindi kagaya natin na maasa tayo sa mga pamalaan natin. Pero mga yan, kaya wala silang pakialam, guys, eh. Yung ramdam kasi natin dito na wala silang pakialam kasi nga lalaki ng mga earnings nila, hindi kagaya natin. Ang buwan nila yan, yung mag-ayan, gano'n lang. Wala na. Yun yung kanilang taktika. Tsaka ang dami naman nilang mga pera yan. Marami silang pera. Hindi kagaya natin na umaasa lang talaga sa kung ano ibibigay ng mga politiko sa atin. Kaya ito guys, tanong ng mga isang netizen dito na kumbaga pa is magkano daw binigay ng isang congressman kila Paolo Avellino, Alden Richard at saka si Kim Tu. Yan po yung tanong ng mga isang netizen dito guys, kung magkano daw ibinigay, milyon lang, milyon daw din ba? Sabi nila dito. Parang nito guys is ako guys, kung tanungin niyo ako dyan, wala naman ako alam kung magkano. Saka hindi naman nila yan sasabihin sa atin. Kasi nga, siyempre perang pinag-uusapan. Don't expect natin magsabi mga yan ng katotohanan perang pinag-uusapan. Ang kwan lang dyan, sinabi lang na yung o ganito, o ganyan, okay na yun. Pero pag pera, mga talent nila, wala guys, don't expect na magsabi sila yan sa atin, lalo't tayo ay vlogger. At saka privacy din kasi pag pera ang pinag-uusapan. Isipin mo to guys, pag ikaw ay masyadong masekreto sa buhay ba? Siyempre lahat yan, hindi may sasabihin sa publiko. Kasi nga, ang kuha nila dito, parang kumbaga, ang iniisip nila dito is, mold up ka ba? Yun yung kuha nila dito. Pero hindi. Hindi talaga. Ang sabi nga ni Hate dito sa kanyang comment guys ay billion or million yan. Ayuda natin yan. Tax natin yan. Yung binibigay sa kanila. Nakakasakit lang sa pakiramdam na bakit sumali pa ang Kim Pao sa ganyan na bagay. Marami na nga silang pera tapos sumali pa sa politiko na ganyan. Alam naman nila na mga fans ay ayaw nila sa politiko pero bakit kailangan pa ba silang mag-endorse ng ganyan? Sa dami ng mga in-endorse nila ay talagang politiko pa talaga yung kanila. Yun yung sabi ng isang netizen ito guys. At sana, alam kong may hirap man tanggapin sa atin pero nandyan na tayo eh. Nag-endorso na sila eh. Wala naman na tayo magagawa dyan kasi natapos na sa Makati na sila. Diba tapos na yung event? Tapos yung event. Kaya hindi na natin pwedeng ipagpilitan pa kung ano yung gusto natin kasi natapos na already done. The event is already done. Kaya may hirap naman na kung tayo ba? Kontrahin pa natin tapos na. At binag na nga nung isang araw yan guys pero hindi rin natanong kung magkano daw yung binigay. Tanong din dito si ate, magkano daw binigay ng politiko sa kanila? Hindi ko din matanong yan kasi hindi ko rin kayang panungin sila kung magkano. Kasi aside from that, ang legit na sources naman natin is hindi naman niya pwedeng tanongin yung mga ganyan na bagay kasi nahihiya din yun sa mga ganyan na tanong. Ayaw din niya yung ganun eh. Ayaw din niya yung sabihan mo siya ng ganyan ganito. Ayaw din niya. Mas minarapat po niya na tanungin yung mga actual or yung mga kumbaga yung mga basic lang na terms. Yun yung kanyang mga tinatanong ayaw dito sa ating mga legit na sources. Pero yung mga about sa money matter is we don't allow. Naitanong din namin yan kasi it's very hard for us to think na masyado na tayong pumapasok sa kanilang personal na bagay ba.
So, aside from that guys, is alam kong nagustuhan ninyo ang ating vlog at sana naman ay paki-likes, share, and promote naman po ang ating YouTube channel guys. Huwag naman po kayo mag-skip sa ating ads kasi isang malaking tulong na po yan. Para sa atin, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.